Pinoy Love Story Series. Alas 9 ang pasok ni Selena sa trabaho bilang janitress sa isang mall. At nasa rules and regulations na bago pa man magbukas ay kailangan tapos na niyang linisin kung saang area siya naka-assign. Pero ngayon sa Canava Hotel siya inilagay kung saan pagmamay-ari ng pamilya ni na Richard. Napapabuntong hininga siya upang supilin ang emosyon na gustong maghari sa kanya. Matapos siyang ipagtabuyan ni Richard halos 2 taon na ang nakakalipas, itinalaga niya na ang sarili sa pagiging single mother at kahit ayaw niyang pumasok ay kailangan niyang gawin para sa anak. 2 buwan pa lang noon ang kanyang tiyan nang paalisin siya sa mansyon na hindi pa niya nasasabi sa asawa ang kanyang dinadala. Natatakot kasi siyang mawala sa kanya ang anak dahil sa masungit niyang biyanan. Ayaw kasi nito sa kanya dahil nagmula siya sa mahirap na pamilya. Kapag wala si Richard noon, sa mansyon ay ginagawa siya nitong muchacha. Hindi na lang siya nagsusumbong dahil alam niyang hindi naman siya paniniwalaan ni Richard dahil mom's boy ang asawa niya. Bukod doon, maganda ang pagkikibagay ng biyanan kapag nasa harapan sila ni Richard. Laging sinasabi ng biyanan na huwag siyang magsusumbong dahil malalagot siya rito. Kaya tikom ang kanyang bibig dahil sa takot. At di niya akalaing magtatagumpay itong paghiwalayin sila ng asawa katulad ng lagi nitong banta. Isang hapon, bigla na lang siyang pinainom ng pampatulog at pagising may katabi na siyang hubad na lalaking hindi niya kilala. Noon dumating si Richard at ura mismo pinalaya siya ni hindi niya nasabing nagdadalang tao siya ng mga panahong iyon. Napakasakit para sa kanyang kahit sa huling pagkakataon, di siya magawang pakinggan na Richard. Naging bingi ito sa pakiusap niya. Aalis na ako, ma. Ang sabi niya habang hinahalikan ang tulog pa niyang anak na nasa duyan. Lumabas naman ang kanyang ina mula sa kusina. Nakatira lamang sila noon sa squatter nang makilala si Richard. Nang ikasal sila, binilhan ng maayos na bahay ang mga magulang niya kaya nakatira sila ngayon sa isang subdivision. Bagaman ay di kalakihan ang bahay na iyon halintulad ng isang mansyon pero konkreto naman. Ang ama naman niya ay bumili ng sariling jeep na ibinabiyahe at ang kita nito ang ginagastos nila sa pang-araw-araw noong hindi pa siya nakakapagtrabaho. Mabait si Richard, mapagbigay, malayong malayo sa ina nitong halimaw kaya sa kabila ng lahat ay minahal niya ito ng sobra. Mahal na mahal magpahanggang ngayon. Na-brainwash kasi ito ng kanyang biyanan kaya ganoon na lang ang nangyari sa kanila. Mag-iingat ka anak, magpasundo ka na lang sa ama mo mamaya para hindi ka na mamasahe. Huwag na ma, tumawag ang agency sa Canava Hotel ako ngayon, naka-assign. Humalik na siya dito. Napatingin ito sa kanya sa sinabi niya. Alam nito ang Canava Hotel na pagmamay-ari ng mga Vestavella. Pero, di niya napinansin ang naging reaksyon nito sa kalumabas na ng bahay. Noong pinalaya siya ni Richard, napakadali siyang naunawaan ng mga magulang. Kilala kasi ng mga ito ang lalaki, mabait, bagaman ay nalulupig sa kapangyarihan ng ina. Nilakad niya na lang din palabas ng subdivision saka siya sumakay ng jeep. Pagdating sa hotel, saktong naglalakad siya papasok sa loob nang may isang pamilyar na lalaking bumaba mula sa pumaradang kotse. 5'9" ang taas at matikas ang katawan. Siyempre gwapo dahil natulala siya pagkakita niya rito at parang niyanig ang buong katawan niya. Si Richard. Bago pumihit patalikod, saktong nahagip siya nito ng tingin kaya nagdilim ang anyo nito pagkakita sa kanya. Nagtaas siya ng mukha bago nagtuloy sa loob ng hotel. Wala na silang pakialam sa isa't isa, kiber niya din sa iisipin nito. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, maibibigay ang pangangailangan ng anak. Wala siyang planong ipaalam ang tungkol kay Ruth na anak nila. Kaya niya iyong buhayin mag-isa. Wait! Kasabay noon ay ang malalaking hakbang nito palapit sa kanya at paghaklat ng braso niya nang maabutan siya. Dito pa talaga kayo ng lalaki mo nagkikita sa hotel ko? Nasa tono nito ang galit na umabot sa mga mata ng lalaki. Kita niya iyon nang mapatitig siya sa mga mata nito. It's none of your concern. Pagkatapos mo akong ipagtabuyan, wala ka nang pakialam sa akin. Mabilis niyang binawi ang brasong hawak nito.
Wala na rin siyang pakialam kung anong iisipin nito sa kanya. Pero di siya nagtagumpay dahil mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Kinaladkad siya na lalaki papasok sa isang elevator. "Good morning, ma'am, sir." Bungad sa kanila ng mga taong empleyado ng hotel kaya hindi niya na magawang magpumiglas pa kay Richard. Kilala siya ng mga tao doon at walang nakakaalam na hiwalay na sila ng lalaki. Kaya sa halip na magpumiglas ay nananahimik na lang at ngumiti na sa mga tao doon. Ganoon din ang lalaki. Lumuwang ang pagkakahawak nito sa kanya at inakbayan siya. Napaigtad pa ng gumapang ang palad nito sa bewang niya at bahagya siyang kinabig. Napasulyap siya sa lalaki at nasalubong niya ang mapanuri at nambibintang nito mga mata. Hanggang ngayon masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Napatunayan niya iyon nang ipasok siya nito sa isang silid at kuyumusin ang halik sa labi na tila pinarurusahan siya. Kahit gaano pa kasama siyang ituring na Richard, ay mananatiling mahal niya pa rin ito kaya nagparaya siya. Kung alam lang sana ng lalaki kung gaano niyang inaasam na magpaliwanag noon. "Ayaw na kita makita pa rito kaya umalis ka na." Humihingal ito matapos magtagumpay sa ginawa sa kanya. Umiiyak siya nang umalis si Richard na walang ibang iniwan sa kanya, konti ang kakaibang tamis na ipinadama nito. Nagmamadali siya nagbihis matapos umiyak bago pa niya makalimutang may trabaho pala siya sa lugar na iyon at pilit kinakalimutan ang nangyari kanina. Hindi siya pwedeng umalis katulad ng sinasabi nito. Wala itong alam na trabaho lang ang pinunta niya. 8 hours lang ang duty ni Selena kaya alas 5 pa lang pauwi na siya. Hindi na siya gumamit ng elevator baka makasalubong pa niya si Richard. Pero saktong paglabas niya ng hotel ay huminto ang kotse ng lalaki sa tapat niya. "Get in the car." Iritable nitong utos sa kanya, masama din itong nakatingin sa mukha niya. Napabuntong hininga siya habang napipilitang sumakay sa nakabukas nitong kotse. Ayaw naman niyang gumawa pa ng eksena sa harapan ng hotel. "So, this is your way how to pay my attention?" Galit na naman itong nagsalita. Maaring alam na ni Richard ang tungkol sa trabaho niya. Nasa isang lugar sila kung saan kahit magsigawan silang dalawa walang makakarinig. Dinala kasi siya ni Richard sa pad nito. Kung totoong wala na itong pakialam sa kanya, bakit kailangan pa siya nitong kausapin ngayon pagkatapos ng namagitan sa kanila kanina? Dahil dito nagkaroon siya ng konting pag-asa na magkabalikan sila kung malalaman nitong may anak silang dalawa. Maaaring mahal pa siya ni Richard. "Richard, kailangan kong magtrabaho para sa anak natin." Himig paliwanag niya. Natigilan muna ito bago tumawa ng pagak. "Our child? And how can you say that this child was mine? Maaaring sa lalaki mo yun." Di na siya nagtaka kung bakit ito iyon nasabi. Nanghihina siyang napatingin sa lalaki. Talagang na-brainwash na ito ng tuluyan ng ina nito. "Okay, fine. Anak ko lang. Kung wala ka nga palang ibang sasabihin sa akin, aalis na ako. Kailangan ko ng DNA test." Kahit pa paano ay nagka-interes ito sa bata. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahong lingunin ito. Kung ayaw maniwala na Richard na ito ang ama, wala siyang pakialam. "Wait lang, Selena. I was talking to you. Lagi mo na lang ba akong iiwasan?" Naiinis itong pinigilan siya sa kamay. "Kung gusto mong ipa-DNA si Rube, pwes, ikaw ang gumastos." Bawi niya sa kanyang kamay. Napaangat ang isang bahagi ng labi nito. "Okay, pupuntahan kita bukas. Gusto ko makita ang bata." Hindi na siya tumugon na umalis na. Nakakapagod makipag-argumento sa lalaki dahil nasa ina naman ito ang simpatya. Kinabukasan, di na rin siya nagtataka kung bakit siya tinawagan ng agency na inaplayan at sinasabing tanggal na siya sa trabaho. Alam niyang si Richard ang may pakana noon. Tanghali na dumating si Richard sa araw na iyon upang makita si Rube. Nasabihan niya na ang kanyang ina kaya hindi na ito nagtaka. Maayos naman iyon, pinakitunguhan ito. Nang makita si Rube ay niyakap iyon ng lalaki. Sinisino pa nga ito ng bata lalo at ngayon lang ito nakita ng ama. Sa una ay alanganin ito at parang takot kay Richard pero kalaunan ay tuwang-tuwa na ang kanyang anak. Naririnig niya itong humahagik-hik. "Anak, anong usapan niyo ni Richard tungkol kay Rube?" Pag-uusisa ng kanyang ina. "Wala ho siyang sinabi, ma. Pero di ko siya pagbabawalang dalawin ng anak niya. Ayoko namang lumaking walang kikilalaning ama si Rube.
Mahal na mahal ko ang anak ko. Ang hiling ko lang, anak, magkabalikan kayo ni Richard para kay Rue. Napaingo siya. Nako, ma. Malabo. Sarado na ang utak ni Richard pagdating sa akin. Kung mas paniniwalaan niya ang ina niyang maldita, bahala siya. Basta nasa akin si Rue. Naputol ang pag-uusap na lang lumapit si Richard, karga si Rue. Ma, kakausapin ko lang si Selena. Ang sabi nito. Tumango ang kanyang ina bago sila iniwan. Nakatingin siya ngayon kay Richard na nagtatanong ang mga mata. Isasama ko kayo ni Rube ngayon. Mag-empake ka. Malamig na tong utos, walang halong pakiusap. Ayoko makasama ang ina mo. Kaya di kami sasama sa'yo. Pagmamatigas niya. Akala pa naman niya kailangan pa nito ng DNA. Kung di ka sasama, isasama ko ang anak ko. Kaya kung kumuha ng 3 yaya para mag-alaga sa kanya, mamili ka, Selena. Wala siyang nagawang tinalikuran ito upang mag-empake. Mas makapangyarihan pa rin naman ito kesa sa kanya at hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Nagpasalamat na lang din si Selena dahil sa bahay sila ni Richard dinala at hindi sa bahay ng parents nito. Kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Sa totoo lang, sa tuwing nasa harapan siya ng biyanan, pakiramdam niya kaya nitong kitlin ang buhay niya sa pamamagitan ng titig lang. Nanirahan sila ni Richard na parang hindi magkakilala dahil hindi siya nito kinakausap. Pero malambing naman ito sa anak niya. Iyon naman ang mahalaga sa kanya. Hello? Gabi na noon at naisipan niyang tawagan si Richard. Bilang asawa, nag-aalala siya rito. Kahit na hindi ganun ang turing nito sa kanya. Hindi pa siya kumakain dahil iniintay niya ang kanyang asawa para naman sabay na silang kakain. Kahit galit ito sa kanya, gusto niyang ipakita ang mabuti siyang asawa. Who's this? Boses babae ang nakasagot sa phone ni Richard kaya kinabahan siya. Asawa siyang naturingan nito pero hindi man lang nito malagyan ng pangalan ang number niya. Sino to? Tanong niya. Hindi naman iyon ang boses ng sekretary nito dahil kilala niya iyon. How dare you to asking me that way? Iritable ang boses ng babae. Gusto kong makausap ang asawa ko. Anyang hindi na lang pinansin ang sinabi nito. Oh, so it's you. His cheating wifey? Let me introduce myself. Anyway, I'm Scarlett, his fiancée. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa sinabi nito. Ang isiping may ibang babae ang asawa niya ay mas masakit pa iyon kesa noong ipagtabuyan siya ni Richard 2 years ago. Lihim na pumatak ang kanyang luha ng ibaba ang linya. Nanlamig siya sa kinauupuan na tinungo ang kwarto ng anak. Ayaw niya nang makatabi pa ang asawa, nandidiri siyang isiping. Sumisiping sa iba si Richard. Kinabukasan, hindi niya na namalayan kung anong oras dumating ang lalaki. May susi naman ito, kaya kahit hindi niya na ito iniintay pa. Isa na rin sigurong dahilan ay masama ang kanyang loob. Nagluto siya at ipinaghain pa rin si Richard ng almusal. Sino si Scarlett? Totoo bang girlfriend mo siya? Nag-aalmusal na si Richard nang magtanong siya. Masakit man, gusto niyang masiguro mula sa mga labi nito. Sino nagbigay ng karapatan sa iyong magtanong about sa social life ko? Pinakialaman ba kita nang makipagsiping ka sa iba? Mahina ang tono nito pero madiin iyon. Namasa ang mga mata niya. Sa sinabi ni Richard, gumaganti ito sa kanya. Mali ang nakita mo, Richard, noon. Hindi ko lalaki ang katabi ko sa kama. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Kaya ba pareho kayong walang saplot, ha? Wala kang kahihiyan, Selena. Sa kwarto pa nating dalawa. Sinaktan mo ko ng sobra. Kaya sasaktan din kita. Mabigat nitong ibinaba ang hawak na tenedor at kutsara. Napaigtad siya sa nakakangilong ingay noon. Mabilis itong tumayo at iniwan siya na hindi tinapos ang almusal. Napaluhan na naman siya. Kung may makakatulong man sa kanyang problema, iyon ay ang lalaking ginamit ng biyanan para masira silang mag-asawa. Kailangang mahanap niya ito upang makapagpaliwanag kay Richard na walang namamagitan sa kanilang dalawa ng lalaking iyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng kanyang biyanan nang maging panauhin siya nito sa umagang iyon sa opisina nito. Sa 2 taong nakalipas, makikitang maayos ang kanyang biyanan. Batang-bata, para bang hiyang sa babae ang pagiging masamang ugali nito.
Kumusta na kayo, Mommy? Magalang niyang tanong. Iisa lang naman ang pakay niya. Umismi dito habang tuwid na nakatingin sa kanya. Pera ba ang kailangan mo? Marahil ay hindi pa alam ng kanyang biyanang babae ang muli nilang pagsasama sa bahay ni Richard. Ibig sabihin, hindi man lang nito nabanggit iyon sa ina. Dahil kung alam na nito marahil ay gumagawa na ito ng hakbang ngayon para mapaghiwalay silang muli. Pero alam niyang hindi na mangyayari pa iyon dahil may anak na sila. At wala na rin siyang balak pang iwan ang asawa. Ang gusto niya ngayong gawin ay patunayan kay Richard na mali ang nakita nitong tagpo sa kanila noon. Yung lalaking katabi ko sa kama noong gabing naabutan kami ni Richard, sino siya? Ah? Bakit mo tinatanong? Sa tingin mo ba, isa akong tangang katulad mo na basta-basta ko na lang sasabihin sa'yo? Sayang naman ang pinaghirapan ko. Mapaghiwalay kayo ng anak ko. Nakangiti ito sa kanya na tila ba sayang-saya sa ginawa nito. Napabuntong hininga siya. Gusto ko siyang makita, Mommy. At hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan kay Richard na mali ang nakita niya noong gabing yun. Balang araw, malalaman ng anak mo kung gaano kasama ang kanyang ina at kamumuhian niya kayo. Galit niya ding sambit. Tumayo ito mula sa kinauupo ang silya at nilapitan siya bago malakas na sinampal. Umalis ka na, Selena, kung ayaw mong ipakaladkad pa kita sa mga gwardya. Sa squatter ka lang nababagi at mamamatay kang hindi makakaahon sa lusak na pinagmulan mo. Sa galit ay dinuro siya nito habang tinitignan ng masama. Agad itong tumawag ng security at ipinatapon siya sa labas ng gusali. Pinagtitinginan siya ng mga employee nito pero wala siyang pakialam. Babalik at babalik siya. Lahat gagawin niya mapatunayan lang kay Richard ang mali nitong akala. Anak, bakit ba kailangan mo pang ipilit ang sarili mo sa biyanan mo? Naawa sa kanya ang kanyang ina matapos isalaysay ang nangyari kanina sa opisina ng biyanan. Doon kasi siya dumiretso sa bahay dahil iniwan niya ang anak rito. Ma, gusto ko nang matapos ang problema namin ni Richard. Hirap na ako. Mahina niyang usal na tila maiiyak pero kinalma niya ang sarili. Tinungo niya ang komedor at uminom ng tubig para lang hindi makita ng ina ang kanyang mga luha. Doon niya palihim pinunasan ang mga mata at pagkatapos ay tinungo ang kanyang natutulog na anak. Pasado 7:00 na sila umuwi ni Rob sa bahay dahil inanyayahan pa sila ng kanyang inang doon maghapunan. Nakipagkita ka na naman ba sa lalaki mo, ha, Selena? Ang kapal ng mukha mo, isinama mo pa ang anak ko. Galit nito ang pag-aakusa sa kanya. Dinalaw ko lang si Mama. Huwag mo akong itulad sa'yo, Richard. Dahil simula noon, magpahanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko. Mahina niyang saad saka tinalikuran ito. Sinungaling ka. Alam kong makatik ang babae, Selena. Kung ganon, bakit mo pa ako binalikan, Richard? Bakit nasisikmura mo pa din akong angkinin pagkatapos akong tikman ng ibang lalaki? Sige nga. Sambulat niya. Hindi niya na ito natiis. 3 years na lang, magkasintahan noon ni minsan hindi siya tumingin sa iba. Pero napakabilis siya nitong hinusgahan. Nagtagis ang bagang nito sa sinabi niya. At inaamin mo nga, may lalaki ka. Sa galit ay piniga nito ang panga niya. Umiiyak na noon si Rube na karga niya, dama ng 1 taon nilang anak na may hindi magandang nangyayari sa kanilang dalawa. Dama nitong sinasaktan siya ng masama nitong ama. Iyak na tila nasasaktan kaya kumalma si Richard, binitiwan siya at kinuha si Rube sa kanya. Inalo ito na lalaki at dinala sa kwarto. Naiwan siyang umiiyak pero pinalis niya kaagad ang mga luha. Nagtungo siya sa kwarto at nagbihis. Kalaunan ay bumukas ang pintuan. Nakita niyang pumasok sa Richard kaya napatikip siya sa hubad niyang katawan. Nagulat ito sa nakita pero saglit lang. Akala niya baliwala ito sa lalaki pero marahan siya nitong nilapitan. Kinakabahan siya nang makipagtitigan ito sa kanya. Wala kasi ang galit sa mga mata nito ngayon. Nang umangat ang palad nito ay naramdaman niya, hinaplos ng lalaki ang pisngi niya. Naparalisa siya. Nakalimutan niya na ang masasakit nitong paratang sa kanya. Richard, bulong niya na tila nahihibang bago pa man ito angkinin ang mga labi niya. Sa kanya naramdamang tinanggal nito ang kamay niyang nakatakip sa kanyang kahubadan. Bago siya mahigpit na niyakap at siniil ng nag-aalab na halik. Halik na nadaman niya noong unang gabing inangkin siya ng asawa. Walang pagpaparusa. Alam niya kung hindi sila nasira ng kanyang biyanan,
hindi siya nito makakayang saktan dahil alam niya rin kung gaano siya nito kamahal noon. Akala ni Selena okay na sila ni Richard pagkatapos na nangyari sa kanila kagabi. Inangkin kasi siya nito na tila ipinapadama sa kanya ng lalaki kung gaano siya kamahal, pero nagulat na lang siya kinabukasan na umuwi ito may kasamang babae. Maganda at halos kaedad niya lang at napapalamutihan ng ginto ang katawan mula sa suot na hikaw, kwentas at singsing na hindi lang iisa kundi 3. Si Scarlett. Ipinakilala ito sa kanya ni Richard bilang business partner, pero hindi siya naniniwala. Nakita niya kasi kung paano ito titigan ni Richard. Nagpahanda pa sa kanya ng merienda para sa dalawa. Buhat sa bintana ng kwarto nilang mag-asawa ay tanaw niyang masuyong nag-uusap ang dalawa. Madalas itong hinawakan ni Richard sa kamay. Hinahaplos din ito ang mukha ni Scarlett at dama niya kung gaano nito kamahal ang babae. Nasasaktan siyang umalis malapit sa bintanang kinatatayuan na tinungo ang kwarto ni Rube. Hindi niya makayang makita ang dalawa. Kalauna nawala ang mga ito sa veranda at nagulat siyang dinala ni Richard sa loob ng silid nila ang babae. Noon hindi na siya nakapagpigil. Pumasok siya sa silid nila at sinabunutan ito lalo pa at naabutan niyang naghahalikan ang dalawa. Nanlaban naman ito at gumanti sa kanya habang si Richard ay inaawat sila. Konting respeto naman, Richard. Dito pa talaga sa loob ng silid nating dalawa? Sigaw niya sa lalaki habang umiiyak. Napaghiwalay na sila noong dalawa ni Scarlett na tila siya pa ang lumalabas na may kasalanan. Tinutulungan kasi nito ang babaeng ayusin ang nagulong buhok at damit na lalong nagpapadurog sa puso niya. Bakit, Selena? Alam mo ba ang salitang respeto, ha? Anong pakiramdam ng binabastos? Masakit ba? Masama siya nitong pinukol ng tingin bago inalalayan ang babae palabas ng silid nila. Nanghihina siyang nanlumpasay sa sahig hanggang kailan niya pagdudusahan ang nakaraang iyon. Halos magdamag siyang umiiyak sa silid ng anak. Ngayon pa lang hindi niya nakaya ang ginagawa sa kanya ni Richard para siyang unti-unting pinapatay. Gusto niyang maging manhid na lang, pero paano kung magpahanggang ngayon? Mahal na mahal niya pa rin ito. Kinabukasan wala silang imikang mag-asawa. Umalis itong hindi nag-aalmusal kahit na masama ang loob ay ipinaghanda niya pa rin ito. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng mesa at dinadama ang malungkot na umaga. Blanko ang utak niya sa mga sandaling iyon at di alam ang susunod na hakbang nang marinig na umiiyak sa kwarto si Rube. Tinungo niya ang anak at kinarga. Anak, ba't ganoon ang daddy mo? Wala na siyang ginagawa kundi saktan ako. Kausap niya sa kanyang anak. Ma? Tugon nito na tila nauunawaan siya. Hinaplos ni Rube ang basang mukha niya sa luha. Sa kapilit siya nitong hinahalikan. Nakanganga itong nalapit ang bibig sa kanya. Sa ginawa nito lalo siyang napaiyak. Si Rube na lang ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Mahigpit niya itong niyakap sa kakinalma ang sarili dahil napapahikbi siya at naririnig iyon ni Rube. Para sa anak magpapakatatag siya kahit na hindi makuhang muli ang puso ni Richard. Hello, Mom? Sinusundan ko na po si Madam Bliselda. Papunta siya sa Batangas. Boses iyon na Rio, ang secret detective na inuutusan ni Selena para sundan ang biyanang babae. Masyadong halata kung siya ang kikilos kaya naman nag-hire siya ng tao. Magdadalawang buwan niya na itong pinapasundan. At sa pagkakataong tila makakakuha na siya ng magandang balita. Okay, sundan mo lang basta huwag kang magpapahalata. Kuhanan mo ng video at photo at isend mo sa akin. Pagkasabi niya ay ibinaba kaagad ang linya. Natanaw na kasi niya si Rube palabas ng school. 4 na taon na noon ang nakalipas at 5 taon na ang kanyang anak. Ganoon na siya katagal nagtitiis sa panlalamig ni Richard. Pero 2 years ago ay nakapag-move on na siya sa nangyayari sa kanilang dalawa. Ang sabi niya sa sarili, tama nang magpapakatanga sa isang lalaking hindi kayang pahalagahan ang damdamin niya. Tinulungan niya ang sarili. Gumawa siya ng pagkakaabalahan sa labas ng bahay upang hindi siya nagkukulong sa loob at makita ang mga kalokohan na Richard. Ipinamukha niya sa asawa na hindi lang sa lalaki iikot ang buong buhay niya. Nagpatayo siya ng business na pwede niyang pagkaabalahan kahit na sa totoo lang sa yaman ni Richard ay di niya nakailangan magtrabaho, pero hindi naman siya nito pinapakialaman or mas tamang wala silang pakialam sa isa't isa. Nagagawa nito ang gusto at ganun din siya. Simula nang magdala ito ng babae sa silid nila, nawala na siya ng amor sa lalaki.
Naroon pa ang pagmamahal niya rito. Hindi naman talaga iyon nawawala pero hindi niya na kailangan ipadama pa kundi sa kanyang anak na lang. Humalik ang anak matapos niyang isakay sa kotse. Saan mo gustong pumunta? Gusto mo bang mag-mall muna tayo? Malambig niyang tanong sa anak. Nag-isip ito bago nag-yes, kaya naman sinunod niya kaagad ito. Habang si Richard naman sa mga sandaling iyon ay nakasunod sa kanyang mag-ina. Ilang taon niya nang ginagawa iyon. Simula noong nanlamig sa kanya si Selena, simula noong naramdaman niyang wala na itong pakialam sa kanya at wala nang nararamdaman sa kanya. Baliwala na nga lang sa babae kung hindi siya umuuwi ng bahay or kung magdala man siya ng babae sa kanila. Ibang-iba na ito ngayon sa Selena na simple niyang nakilala, mapagmahal at maasikaso sa kanya. Ngayon pagising niya, siya na ang naghahanda para sa kanyang sarili dahil mas maaga pa itong umaalis sa kanya. Kapag dumadating naman sa hapon ay nagkukulong ito sa kwarto ni Rube. Bihira niya ito makita sa bahay at halos 2 taon na silang hindi nag-uusap. Gusto niyang isipin may iba na itong mahal kaya naman hinahanapan niya ng maisusumbat ang babae pero sa 2 taon itong panlalamig sa kanya ay wala siyang nakitang kinakatagpo ni Selena. Kapag lumalabas ang asawa ay si Rube lang naman magkasamang 2 katulad ng araw na iyon. Kumakain ng 2 at namasyal pagkatapos ay umuwi na ng bahay. Yes, hello? Pagpasok nito sa bahay saktong may tumawag sa asawa. Siniguro niya kasing mauunang makarating sa mga ito. Daddy! Agad lumapit sa kanya si Rube, humalik at nagkwento ng kung ano-ano about sa school. Pero nakay Selena ang atensyon niya. Okay. Bukas, maaga ako sa shop. Bye. Sabi nito na tila hindi siya napansin na humakbang malapit sa may hagdan. Bit-bit ang hinubad nitong sandals. Hindi siya sinulyapan na umakyat. Wala na ba talaga itong pakialam sa kanya? Sinundan niya ito ng tingin. Bakit may pakiramdam siyang namimiss niya ang asawa? Pasado 9:00 ng gabi nang maramdaman ni Selena ang papalapit na yabag sa kwarto nila ni Rube. Mabilis nang itinabi ang hawak na cellphone saka nagkunwaring tulog. Ilang sandali lang, bumukas ang pintuan at mabagal na hakbang papalapit sa higaan ng yabag na narinig niya. Alam niyang si Richard iyon ang tuluyang makalapit sa kanilang mag-ina base sa scent nito. Naramdaman niyang hinalikan nito ang anak pero nanatili ito sa silid pagkatapos. Kumilos siya pataliko dito habang nananatiling nakapikit dahil daman niyang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip na lalaki ngayon pero wala siyang pakialam. Ilang sandali pa'y naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya matapos lumundo ang kama. Naramdaman niya rin ang likod ng palad nito na humahaplos sa kabilang bahagi ng pisngi niya. Nasa isip niya kung bakit nito iyon ginagawa pero pikit mata niyang hinawi ang kamay nito at nagtakip ng kumot sa sarili. Napabuntong hininga ito sa ginawa niya at nananatili pa ng ilang segundo sa kanyang tabi bago niya naramdamang lumabas ng silid. Nakahinga siya ng maluwag sa katuluyan ng natulog matapos ilak ang pinto para hindi na ito makapasok pa. Dama ni Richard nagising pa ang asawa nang pumasok siya sa silid ni Rube kanina. Gusto niyang ibalik ang dati pero tila hindi niya kayang isatinig dahil marami na siyang nagawang kasalanan sa asawa. Nasaktan niya ang damdamin nito ng sobra. Si Scarlett. Isa ito sa naging dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Selena. Gusto niya na lang kalimutan ang masakit na tagpo ng 4 na taon na ang nakalipas pero sa tuwing maalala ang gabing iyon labis siyang namumuhi sa asawa. Gusto niya itong durugin sa mga palad niya kung paano nito nagawa sa kanya ang bagay na iyon. Minahal niya si Selena higit sa kung anong meron siya. Sinuway niya ang ina, ipinaglaban niya ito pero mabait siyang napailing nang gumuhit ang pamilyar na sakit sa puso niya sa isipang iyon. Hinayaan siyang saktan ni Selena kaya mas higit na pananakit ang isinukli niya. Ngayon tila huli na ang lahat para sa kanilang dalawa na maging maayos muli ang kanilang relasyon. Dahil nagkaroon na ng mataas na pader sa pagitan nila. Humiga siya sa kama at di maiwasang malungkot sa isipang nag-iisa siya sa malapad na kama. Pwede siyang magdala ng babaeng pwedeng makatabi pero para ano? Kahit naman ilang beses siyang magdala ng kung sino sa kwarto nila, si Selena pa rin ang gusto niyang angkinin. Walang makakapantay sa sayang nararamdaman niya pag ito ang kaniig na hindi niya maramdaman sa iba, si Selena lang. Kinaumagahan, bihis na si Selena at Rube na lumabas ng kwarto.
Iyon kasi ang nakasanayan nilang gawin mag-ina. Sa labas sila kumakain ng breakfast bago niya ihatid sa school ang anak. Saka siya tumutuloy sa kanyang coffee shop. 3 hours lang naman ang klase ni Rube kaya sa coffee shop na lang din sila kumakain ng lunch. Depende sa schedule nito sa klase at sa labas na rin sila naghahapunan bago umuwi ng bahay. 2 taon na niya iyong ginagawa. Kumuha siya ng kasambahay para may mag-asikaso kay Richard dahil wala na siyang amor ipaghanda pa ito ng makakain katulad noong mga panahong hibang pa siya sa lalaki. Noong mga panahong asang-asa siyang magiging maayos pa silang mag-asawa hanggang sa nagsawa na lamang siyang umasa. Matagal na panahon siyang sinaktan ni Richard kaya ngayon, naging manhid na yata ang puso niya. Nagsasama na lang sila para kay Rube pero wala na silang amor sa isa't isa. Kung anumang kalokohan ang pumasok sa isip nito kagabi na tinungo sila sa kwartong mag-ina ay ayaw niya nang bigyan pa iyon ng halaga. Selena, nagluto ako ng breakfast. Gusto kong makasabay si Rube mag-almusal. Nakangiting sinalubong sila ni Richard sa may dulo ng hagdan. Baby, kakain ka ng breakfast ha? Sasabay ka kay daddy. Kausap niya sa anak. Pagdating naman kay Rube, hindi na nito kailangan magdalawang salita. Yes, mama. Kinarga na ito na lalaki pa komedor. Sinunod siya upang ipaghanda ang anak pero may nakahain na sa mesa. Noon, never iyon ginawang magluto ni Richard para kay Rube. Tila, lumihis na yata ang ihip ng hangin. Ihahatid ko na kayo si Lina at kung okay lang sa'yo, pwede ko ba kayong sunduin sa shop mamayang hapon? Tanong ni Richard sa kanya. Sige, sunduin mo si Rube sa school. 9 a.m. to 12 noon ang pasok niya ngayon kung kaya ng schedule mo. Tugon niya sa magaan na boses. I mean, kayong dalawang susunduin ko. Mahinang anas nito. Hindi na kailangan may kotse ako saka marunong akong umuwi ng bahay mag-isa. Hindi naman galit ang boses niya lalo at nasa harapan nila si Rube. Iniiwasan niyang maramdaman ng anak nila na may hindi magandang nangyayari sa kanila. Lalo na ngayong malaki na ito. Ayaw niya lang ng kinikilos ni Richard ngayon na parang sinusuyo siya. Para ano pa halos 3 taon niyang tiniis ang sakit na dinulot ng ina nito, kaya hindi kayang gamutin iyon ng ilang sandali lang. At kahit mahal niya pa ang lalaki, hindi na mauulit pa ang ginawa nito sa kanya. Sisiguraduhin niya ang hindi na siya nito kayang saktan emosyonal. Nakita niya itong napatitig sa kanya na sinalubong niya ng matapang na mga mata. Naputo lang ang titigan nila nang tumunog ang cellphone niya. Si Rio ang tumatawag. Tumayo siya at lumayo upang sagutin ang tawag na iyon. Dama pa niyang nakasunod ang tingin si Richard nang tumalikod siya. Ma'am, pwede ba tayo magkita? May ibibigay ako sa iyong impormasyon. Bungad ni Rio. Anong oras? Tanong niya. Kung pwede sana ngayon na ma'am. Sabi pa nito. Okay. Pagkapatay niya ng linya ay binalikan niya sa komedor ang mag-ama saka isinokbit ang bag na ipinatong niya sa upuan. Ikaw nang maghahatid kay Rube sa school. May importante lang akong pupuntahan. Baling niya kay Richard na nakatingin sa kanya na para bang nagtatanong ang mga mata. Hinalikan niya muna ang anak bago tumalikod. Galingan mo sa school, baby ha? Magkikita tayo mamaya. I love you, baby ko. Sabi pa niya. Yes, mama, I love you. Kumaway pa ito. Pero hindi ka pa kumakain si Lina. Saka, pwede ko bang malaman kung saan ka pupunta? Pag-uusyoso na Richard. Nilingon niya ito dahil hindi pa siya gaanong nakakalabas sa komedor. Lilinawin ko lang Richard, hindi kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo. Kaya kung pwede, wag na wag mo akong pakikialaman. Pabalang niyang sagot na tuluyan ang tumalikod. Tumayo si Richard at hinabol siya nito at pinigilan sa braso. Saktong nasa veranda na sila. Si Lina, mag-asawa pa rin tayo. Naiinis si Richard sa pagbabago ni Selena dahil hindi niya matanggap sa sarili na mas higit siyang apektado sa panlalimig nito. Nasanay siyang sinasamba siya ng babae, iniintindi, minamahal, pero ngayon, nararamdaman niyang may iba na itong pinahahalagahan kahit na hindi niya ito mahuli-huli. Galit na binawi ni Selena ang brasong hawak ni Richard saka binuksan ang pinto ng kotse, pero humarang ang kamay ni Richard. Mag-asawa na lang tayo sa papel, Richard. At nagsasama na lang tayong dalawa para kay Rube. Kung sa tingin mo, masama akong babae, pues,
Mas masama kang asawa. Tandaan mong kinamumuhian ko kayo ng mommy mo. Pagkasabi noon ay padaskol nitong hinawi ang kamay ni Richard saka sumakay ng kotse at agad pinaharurot. Napapakunot noo ang lalaki. Bakit nadamay ang kanyang ina sa galit nito? Ano namang ginawa ng mommy niya kay Selena? Sa isipang iyon ay binalikan niya si Rue. Ihahatid niya ito sa school at gusto niyang makausap ang kanyang ina. Aalamin niya kung may kinalaman ba ito sa panlalamig sa kanya ni Selena 2 taon na ang nakakalipas. Hindi makapaniwala si Selena sa mga sandaling iyon habang pinapanood ang isang video kung saan nakikita ang biyanang babaeng kahalikan ng isang lalaki. At ang lalaking pamilyar sa kanya na walang iba kundi ang sumira sa pagsasama nilang mag-asawa. Ang lalaking iyon pala ay lihim na karelasyon ng ina ni Richard. Ang lalaking ito pala ang binabahay ng biyanan niya sa Batangas, nakakasuka. Nanginginig ang buo niyang katawan sa emosyon. Sinira nito ang magandang pagsasama nila ni Richard, sisirain niya din ang pangalan ng babaeng ito. Pasensyahan na sila. Salamat, Ryu. May gaganaping event sa Vesta Velia Company next week. Gusto ko isabotahe mo ang event coordinator. Kailangan mapanood ang videong ito mismo sa gabi ng kasiyahan. Dadalo ang mga kilalang tao sa larangan ng negosyo, lalo na ang asawa ko. Pagkatapos nito, makukuha mo na ang malaking bonus sa akin. Matapos kontrolin ang sariling emosyon ay sabi niya kay Rio na agad tumayo. Malapad ang ngiting pinakawalan nito. Don't worry ma'am, mahusay ako magtrabaho. Ngiti nito. Salamat. Nagpaalam na siya sa lalaki at tumalikod. Pagsakay ng kotse ay tinumbok niya ang daan patungo sa opisina ng biyanan. Sa huling pagkakataon ay pakikiusapan niya itong itama ang pagkakamaling ginawa sa kanya. Kahit papaano ay ayaw niya naman itong ipahiya sa mga tao lalo at masisira ang reputasyon nito. Isang tawag niya lang kay Rio ay susundin ito ang utos niya kung sakali mang maging maayos sila ngayon ng kanyang biyanan. Sa tingin mo, luluhod ako sa harapan ng isang basurang katulad mo, Selena? Galit ang ginang nang magkaharap sila sa opisina nito. Mommy, matagal ng panahon ang galit na nandyan sa puso niyo para sa akin. May apo na kayong masigit na nagsasakripisyo sa nakaraang alam niyong kayo ang may pakana. Sabihin niyo kay Richard na mali ang nakita niya. Halos naglumuhod na siya sa harapan nito. Pinipigilan niyang huwag umiyak, alam niyang matapang siyang tao pero kapag kaharap niya ito nang hihina siya, ginugupo siya ng matinding hinanakit. Bakit ba kahit para na lang sa apo nito ay hindi siya kayang tanggapin ng biyanan? Bakit hindi nito kayang maging masaya para sa anak? Pareho silang nagdudusa, mahal niya si Richard pero kailangan niyang tikisin ito upang hindi na lalo pang masaktan pero sa kabila ng lahat, gusto niyang maging maayos ang pagsasama nilang muli. Wala akong pakialam, Selena. Hindi ko hahayaang maging masaya ka. Malaking kahihiyan ka sa pamilya ko at habang buhay kang magdudusa na pinili mo ang anak ko. Dinuro siya nito sa galit. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para lang salubungin ang nanlilisik nitong mga mata. Talagang matigas ang biyanan niya, wala itong puso kaya pasensyahan na lang silang dalawa. Siya na lang ang gagawa ng paraan para malaman ni Richard ang lahat sa kasamaan ng sarili nitong ina. Wala siyang nagawa kundi talikuran at umalis sa opisinang iyon. Habang si Richard naman ay saktong kadarating lang din sa mataas na gusali, doon siya tumuloy matapos ihatid ang anak sa school. Gusto niyang kausapin at kumprontahin ang ina tungkol sa panlalamig ni Selena sa kanya. Alam naman kasi niyang ayaw nito sa asawa niya pero wala namang nagawa noon ang kanyang ina kundi tanggapin na lang si Selena. Sa katunayan ay maayos na ang trato nito sa asawa niya at nagkakasundo na rin naman ang dalawa. At nagpapasalamat siya sa bagay na iyon. Ang kaso nagbago ang takbo ng buhay nila dahil si Selena mismo ang sumira sa maganda nilang relasyon na lalong ikinamuhi ng ina niya sa babae. Kaya ito na rin ang nagdesisyong palayasin si Selena matapos ang nasaksihan niya. At dala ng kanyang natapakang pride ay sinunod niya ang ina. Pero pinagsisihan niya iyon dahil nasasapik siya sa asawa sa kabila ng kabi-kabila ang pambababae niya. At ngayon, gusto niyang maging maayos ang lahat sa kanila. Hirap na siya sa sitwasyon nila ni Selena. Saktong pagbaba niya ng sasakyan ay napakunot-noo pa siya ng sa di kalayuan.
makita naglalakad si Selena patungo sa nakaparada nitong sasakyan. Anong ginagawa ng asawa niya sa opisina ng ina? Napasunod na lang din siya ng tanaw sa papaalis nitong sasakyan. Aalamin na lang niya sa ina ang tungkol sa bagay na iyon. Nagmamadali na siya nagtungo sa opisina ng ina. Abala sa telepono pa ito nang mapasukan niya. Tila may importante itong kausap dahil masayang-masaya ang kanyang ina. Abot tenga ang ngiti nito at panay-ayos ng buhok na iniipit sa tenga. Ayaw niyang isiping may karelasyon ng ina dahil hindi naman siya tutol doon. Gusto niya itong maging masaya lalo at matagal nang patay ang kanyang ama. Ma'am? Agaw atensyon niya rito kaya nag-angat ito ng tingin sa kapinatayan ng linya ang kausap. Richard, iho, napadalaw ka. Ngiti ng kanyang ina. Kinakamusta lang kita? Nakita ko si Selena galing dito sa office mo. May sinabi ba siya? Oh, that bitch. Anas nito na agad nag-iba ang itsura. Nawala ang masaya nitong mukha. Huwag mo na siyang pansinin. Wala siyang kwentang babae. Asik nito. Nanlalaki ang asawa mo sa mismong kwarto niyo gumawa ng kahalayan pagkatapos ano? Mahal mo pa rin siya? Tinanggap ko si Selena para sa'yo pero sinira niya ang tiwala ko at ngayon, wala ka nang makukuhang simpatsya ko para sa babaeng iyon. Makipag-divorce ka na sa kanya. Ako na ang bahala sa apo ko. No, hindi ako makikipag-divorce kay Selena. At kahit sirang-sira na ang pagsasama naming dalawa, mananatili kaming kasal. Kung ganon, bahala ka na Richard. Lunukin mo ang kahihiyang ibinigay niya sa pamilya natin. Dahil para sa akin, isa siyang mababang uri ng babae. Naikuyom na lang niya ang kanyang kamaos sa mga naririnig na pang-aalipusta ng ina sa kanyang asawa. Minsan, itinatanong niya sa sarili kung talaga bang minsan itong tinanggap si Selena para sa kanya. Or baka may kinalaman ang ina niya sa nangyari noon. Naipilig niya ang kanyang ulo, hindi nito iyon magagawa sa kanya. Hindi siya pwedeng lokohin ng ina dahil kasusuklaman niya ito. Umalis na lang siyang walang nakuhang impormasyon. Tumuloy siya sa coffee shop ng asawa. Wala naman siyang gaanong gagawin sa opisina dahil naiutos na iyon sa kanyang sekretarya. Nang mapadaan sa flower shop, parang may nag-udyok sa kanyang bumili ng bulaklak para ibigay kay Selena. Napakatagal na ng panahong nabigyan niya ito ng bulaklak. Simula nang mahuli niya si Selena kasama ang lalaki nito, puro galit at hinanakit na lang. Ang nararamdaman niya sa asawa, hindi niya akalaing aabot sa punto na siya din pala ang unang susuko. Gusto niyang makipag-ayos dito at kalimutan ang nangyari. Nagkamali naman din siya at gusto niyang ihingi na lang iyon ng tawad sa asawa. Sobrang miss niya na ito. Selena, mahal pa rin kita. Patawarin mo ko. Pwede ba tayo magsimulang muli? Matapos bumili ng bulaklak ay nag-practice na siya sa sasabihin niya sa asawa. Nagmistula siyang timang sa loob ng sasakyan habang nagsasalitang mag-isa. Liligawan niya ulit ito makuha lang ang kapatawaran ng mahal niya. Dumating ang event na pinakahihintay ni Selena. Bagaman ay hindi siya imbitado ay malaya siyang nakapasok dahil dala-dala niya pa rin ang apelyido ni Richard. Sa Rayo naman ay kanina pa nakapasok bago pa dumating ang iilang bisita at mas maging mahigpit ang security. Siniguro lang naman kasi ng kanyang biyenan na hindi makakadalo ang hindi naman importante sa okasyon na iyon. Sa kabila kasi ng pagiging masama ang ugali ng biyenan, ay namamayagpag ito sa larangan ng negosyo. Kaya natutustusan ng biyenan ang pangangailangan ng lalaking ibinabahay nito dahil halata namang mukhang pera ang lalaking iyon. Akala siguro ng kanyang biyenan na honest ang lalaking iyon sa relasyon ng dalawa pero lingi dito ay may iba pa itong babae. Ilang sandali pa'y unti-unti nang napupuno ang buong lugar sa dami ng mga dumalo. Nakita niya rin ang kanyang asawa na kasama si Scarlett na nakaangkla pa sa braso na Richard. Napaismit siya. Wala pang isang linggo ang nakakalipas simula nang suyuin siya nito. Ang sabi ni Richard ay ayusin nila ang kanilang relasyon pero hindi niya iyon tinanggap, hindi ganoon kadali para sa kanya ang ilang taong pagtitiis niya. Ipapamukha niya kay Richard na nagkamali itong sinaktan siya at luluhod itong nagmamakaawa sa kanya. Sa sobrang pait ng nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, ay naglandas ang luha sa kanyang mga mata.
Sa tuwing maalala ang masakit na ginawa sa kanya ng asawa ay tila punyal iyon na paulit-ulit sumasaksak sa puso niya at tanging galit na lang ang namamayani ngayon sa kanya. Pinalis niya ang luha sa kanyang mga mata. Saka lumagok ng alak. Magbibilang na lang naman siya ng ilang sandali at magagawa niya ng humahalakha. Good evening, ladies and gentlemen. Nagsimula na noong magsalita ang kanyang biyanang babae upang maagaw ang atensyon ng lahat. Nasa kalagitnaan ng iyon ng event at nagkakasiyahan ng ilan. Nawala sa kanyang paningin si Richard kasama si Scarlett. Marahil ay nagtungo sa VIP room ang dalawa upang magsiping. Marahil hindi naman iyon nakakapagtaka dahil gawain na ni Richard ang bagay na iyon. Pero dahil gusto niyang makita at mapanood nito ang video ng kanyang ina, ay hinintay niya muna ang lalaki bago utusan si Rio na isalang ang magandang palabas na ikaso-surprise ng lahat. Lumipas pa ang kalahating oras nang bumalik si Richard pero mag-isa na lang ito, kaya inutusan niya na si Rio. Kalaunan ay nag-flash na sa harapan ng karamihan ang video na makikita sa lahat ng malalaking screen sa buong lugar. Nakita niya ang pag-awang ng bibig at panlalaki ng mga mata sa halos 100 panauhin sa event. At bahagya siyang napangiti nang marinig ang hysterical na sigaw ng kanyang biyenan sa pagkakataranta. Patayin niyo yan. Magbabayad ang gumawa sa akin ito. Halos magwala ito sa gitna habang isa-isang nilalapitan ng event coordinator at walang habas na pinagsasampal. Pero ang reaksyon ni Richard ang di niya makakalimutan. Gulat na gulat ito na agad nawala sa lugar na iyon. Kung saan ito nagtungo ay di niya alam at wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, nalinis niya ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng video na iyon. Dahil wala siyang relasyon sa lalaking katabi niya sa kama 4 na taon na ang nakakalipas, kundi karelasyon ng sarili nitong ina. Ang inaasahan niyang gabi ng kanyang tagumpay ay naganap na. Gusto niyang maluha sa kaligayahan dahil sa wakas nabigyan niya ng katarungan ang kawalang hiya ng kanyang biyenan. Nakaganti na siya. Ano nga ba ang pakiramdam ng kahiya-hiya sa harap ng mga taong tinitingala ka at iniisip kang malinis na walang bahid na dungis? Napapaismid siya habang nagsisimula ng humakbang palabas ng lugar na iyon. Wala na siyang pakialam ngayon sa lahat ng mga tao sa loob. Tinawagan niya si Rio na ura mismo ipapadala niya sa bank account nito ang kabuuang bayad at tapos na ang trabaho nito sa kanya. Masaya siyang umuwi na para bang walang nangyari. Tulog na ang kanyang anak pagdating niya. Matapos magbihis ay mahimbing siyang natulog. Samantala galit na galit si Richard na tinungo ang lugar kung saan makikita ang lalaki sa video. Hindi niya na kailangan kumprontahin ang ina dahil alam niyang babalik na rin nito ang pangyayaring maaaring i-deny nito ang katotohanan kaya nagpuyat siya para alamin kung saan matatagpuan ang lalaking nakita niyang kasama sa silid nilang mag-asawa. Anong gulat at hindi na ituloy ang sasabihin ng lalaki matapos siyang mapagbuksan ng pintuan. Sa rest house nila sa Batangas niya ito nakita. Mabilis niya itong kinuwelyuhan sa kasinuntok ng malakas. Galit na galit siya sa lalaking ito na sumira sa magandang pagsasama nilang mag-asawa. Hinding-hindi niya ito mapapatawad. Sir, tama na po. Nakataas ang 2 kamay nito at putok na ang labi bago nagmakaawa sa kanya. Pero hindi pa siya nakontento na pinagsisi pa ito. Wala siyang pakialam kung gumapang na ito habang nagmamakaawa. Magsabi ka sa akin ng totoo, kundi papatayin kita. May relasyon ba kayo ni Selena? Nanginginig sa galit ang boses niyang sigaw. Sir, wala. Yung gabing yun, inutusan lang ako ng mommy mo para lang masira ang pagsasama niyo ng asawa mo. Kailangan na kailangan ko lang ng pera, sir. Para sa magulang kong may sakit, patawarin niyo ako. Halos magdilim ang paningin niya sa matinding galit na pinagsisipa at pinagsusuntok ang pader. Paano niya nagawang pagbintangan ng kawawa niyang asawa? Paano? Nawala ang tiwala niya rito sa gabing iyon. Ah! Sigaw niya nang di mapigilan ang emosyon sa matinding galit. Habang ang lalaking duguan ay napakaripas ng takbo nang magbasag siya sa loob ng bahay. Pero mabilis niya itong nahablot sa damit at kinaladkad pasakay ng kanyang kotse. Ihaharap niya ito sa kanyang ina. Siguro naman this time, hindi na ito makakapag-deny sa kanya.
Hindi niya ito mapapatawad sa kasalanang nagawa sa kanila ni Selena. Pagdating nila sa bahay ay nagbulat pa ito nang makita ang lalaki. Sinadya niyang mauna ito sa loob ng bahay. Gusto niyang makita ang reaksyon ng ina at huling-huli niya ito sa akto. Ano bang ginagawa mo dito? At anong nangyari sa mukha mo? Nasa tono ng kanyang ina ang pag-aalala sa lalaki. At kung nagulat ito sa pagkakita rito ay siya rin pagkagulat nang makita siya. Richard, ikaw ba ang may kagagawa ng video sa event, ha? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Pagkatapos kitang palakihin ng maayos at ibigay sa iyo ang lahat, eto pa ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang anak? Nag-hysterical ito sa galit. Magkakasunod na sampalang inabot niya rito. Tama na! Bulyaw niya na nagtagis ang mga bagang at nanlilisik ang mga mata. Hindi na kita ina simula sa mga oras na to. Wala kayong kasing sama. Magsama kayo ng lalaki mo at huwag na huwag mo na akong tatawaging anak. Dahil habang buhay ko na kayong kasusok naman, naiintindihan nyo. Pagkasabi noon ay pinasadahan niya ito ng nakakasukang tingin sa kapatulak na inilapit sa ina ang kasabot nitong lalaki. Hindi niya napigilan ang mga luha ng pagsisisi pagkarating niya ng kotse. Ang laki ng kasalanan niya kay Selena, napakasama niya na naimpluwensyahan siya ng ina. Galit na galit niyang pinaghahampas ang manibela bago napahagulhol. I'm sorry, Selena. Impit niyang usal na di alam kung paano haharap sa asawa, kung sa paanong paraan siya hihingi ng tawad. Sa sobrang sama ng loob na Richard ay sa bar siya nagtungo, nilunod niya ang kanyang sarili sa alak hanggang sa tila namanhid na ang buo niyang katawan. Halos hindi na siya makagulapay sa kalasingan nang umuwi sa kanila. Nagtaksi na nga lang siya dahil hindi niya na halos maimulat ang mga mata. Hindi niya na kayang mag-drive. Mabuti na lang at mabait ang driver na inalalayan siya hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Ni hindi niya alam kung nabayaran niya ba ang naturang driver. Ay, sus Mariusip, sir. Bakit naman ho kayo nagpakalasing? Nagulat pa ang maid nang makita siyang halos gumapang papasok. Okay lang ako, manang. Lasing niyang tono. Sobrang nasasaktan lang ako ngayon. Akalain niyo, sarili kong ina nagawa kong lokohin. Nagawa niyang sirain ang buhay ng sarili niyang anak. Himutok niya na natatawa pero may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Di wala siyang mapagsabihan ng kanyang sama ng loob sa mga sandaling iyon. Sir, ganoon talaga ang mga magulang. Minsan hindi sinasadyang magkamali. Pero sa huli ay naitatama rin naman. Narinig niyang sa adimanang habang inalalayan siyang makaupo ng sofa. Mali kayo dyan, Manang. Iba ang ina ko. 4 na taon. Manang, ako na ang bahala kay Richard. Magpahinga na kayo. Boses ni Selena ang pumutol sa sasabihin niya. Dahilan para mawala ang kanyang kalasingan. Sige ma'am, mauna na po ako sa silid. Pagkasabi ay tumalikod na ito. Pilit niyang idinidilat ang namibigat niyang talukap nang makitang humakbang si Selena palapit sa kanya. Napakaganda ng kanyang asawa. Siguro, selos ang nararamdaman niya sa gabing makita niyang may katabi ito kaya ganoon na lang din ang galit niya. Bago pa man tumalikod si Manang ay kinabig niya na ito at pinuluputan. Sweetie, patawarin mo ko. Alam ko na ang lahat. Usal niya na isinubsob ang mukha sa pagitan ng leeg nito. Nakadama naman ang kakaibang kilabot si Selena sa ginawa ng asawa. Mangani-ngani niya itong sipain pero kahit papaano ay nag-aalala siya sa lalaki. Pangalawang gabi itong hindi umuwi at di niya alam kung saan nagpunta pero dama niyang apektado ito sa nangyari. Isasantabi niya muna ang galit at sama ng loob niya rito. Halika na, bukas na tayo mag-usap kapag di ka nalasing. Ihahatid na kita sa silid mo. Inalalayan niya na ito. Hindi ako lasing, Selena. Kitang-kita ko kung gaano ka kaganda at kasexy ngayong gabi. Ngisi dito sa kanya. Kaya ba halos gumapang ka na papasok sa bahay? Padaskol niyang sagot na binaliwala ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Para itong lantang gulay na halos buhatin marating niya lang ang silid nila. Matapos maihiga ay tinanggal niya na ang sapatos nito. Dinig niya kaagad ang mahinang paghilik ng lalaki kaya alam niyang nakatulog kaagad si Richard. Hapis ang mukha nito, nasasaktan at nahihirapan. Sapat na iyon para masiyahan siya. Matagal niya itong pinagmasdan. Kung alam lang sana nito kung gaano niya namimiss ang lalaki.
Pero ngayon masaya na siyang nalinawan na si Richard sa lahat. Inayos niya ito sa ibabaw ng kama saka binalikan si Rube sa silid nito. Kinaumagahan nagulat siya nang makita si Richard sa kanyang tabi. Nakahiga ito at yakap siya. Mukhang lumipat ng silid ang kanyang asawa pagkagising nito kanina. "Daddy!" Nagsiselos na sigaw ni Rube nung makita ang ama nitong yakap siya. Agad itong pumagit na sa kanila. "Baby naman, ngayon lang ako tumabi kay mommy." Maktol ni Richard. "Ayoko po daddy, dapat ako lang lagi." Pero ang makulit nitong ama ay binuhat si Rube at ibinaba ng kama sa muli siyang niyaka. "Bitawan mo ako, Richard." Tulak niya sa asawa pero lalong humigpit ang pagkakayapos nito sa kanya. "Mahal na mahal kita, Selena. Sorry na. Sorry na, please. Sorry. Bulong nito sa maraming sorry bago siya siniin ng marahas na halik sa labi. Hindi niya na ito pinakinggan at nagkukumahog na bumangon matapos itong malakas na itinulak pero di siya makawala rito. "Daddy!" Naiinis na noon si Rube na muling sumampa sa higaan. Gigil nitong hinahampas ang ama pero tumatawa na noon ang anak niya. Kalaunan ay binitiwan na siya ni Richard matapos niyang halikan at kiniliti ang anak kaya napuno ng tawanan sa loob ng silid. Na ngayon niya lang narinig sa mag-ama. Bumangon na siya at tinungo ang banyo upang maligo. Habang abala sa pagsasabon sa katawan ay naramdaman niya may pumulupot na sabisig sa bewang niya. Si Richard iyon na walang saplot. Bago pa siya makapagprotesta ay sabik na nitong inaangkin ang mga labi niya matapos siyang isandal sa pader. Mapusok, nag-aalab at mahigpit siyang yakap na tila ba hindi siya pakakawalan. "Miss na kita, Selena." Anas ito habang gumagapang pababa ang halik ng asawa na tila sinasamba ang katawan niya. Tuluyan na siyang nanigas sa kinatatayuan ni hindi siya makagalaw. Matagal na rin noong huling pagkakataong inangkin siya ng asawa. Hindi naman siya bato para hindi maramdaman ang pangangailangan ng katawan niya. "Ang kapal ng mukha mo para sirain ang relasyon naming mag-ina, Selena." Lagapak ang mukha niya nang tunguhin siya ng biyanan sa coffee shop sa araw na iyon. Sa kabila ng kahihiyang inabot nito sa event ay walang pagsisisi na mababanaag sa mga mata nito kundi galit. Hindi na siya nagulat dahil masama naman talaga ang ugali nito. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay naibalik niya na si Richard sa kanya. Bagaman nasasaktan ay taas noong tinitigan siya nito. "Dapat lang po yun sa inyo, mommy. Anong pakiramdam ngayon nang nawalan kayo ng anak?" Madiin niyang tanong. Dinuro siya nito sa galit. "Pagsisisihan mong ipinapahiya mo ako sa maraming tao, Selena. Kitang-kita ka sa CCTV ng gabing yun. Kaya alam kong ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Ibinalik ko lang sa'yo ang ginawa niyo sa akin, mommy. Saka isa pa nga pala, may surprise ako sa'yo." Kinuha niya ang cellphone at nagpasa ng video clip sa biyanan. Naglalaman iyon ng mahalay na tagpo ng lalaki nito kasama ang isa pang babae. Ano kaya ang pakiramdam nito ngayon kapag malamang may ibang babae ang kinalolokohan niyang lalaki? Siguro naman sapat nang maramdaman din ito ang sakit na nadama niya sa tuwing magdadala ng babae si Richard sa bahay nila dahil sa kagagawa nito sa kanilang mag-asawa. Sinira nito ang relasyon nila ni Richard kaya ganoon din ang gagawin niya sa mga ito. At least, totoo lahat ng nasagap niya tungkol sa lalaki ng biyanan. Magandang malaman nito na pera lang ang habol ng lalaking iyon. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng mangyari to. Humihingal ito sa galit na masama siyang tinignan matapos mapanood ang video. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Saka ito ipinakaladkad sa security palabas ng shop. Panay ang palahaw nito habang galit na galit sa kanya. Hindi siya pwedeng maawa sa taong ginawang miserable ang buhay niya. Kinahapunan maaga siyang sinundo ni Richard sa shop dahil may dinner sila sa labas. Bumabawi ito ngayon sa mga kasalanang nagawa sa kanya. Gusto niya munang pahirapan ang lalaki pero tumututol ang puso niya. Kaya nga gumawa siya ng paraan para maibalik ito sa kanya. At ngayong nangyari na iyon, ayaw niya nang abusuhin ang pagkakataon. Para sa kanya, maiksi lang ang buhay kung paiiralin niya ang galit sa kanyang puso. Ang mahalaga, nagsisisi na ito sa mga nagawang kasalanan sa kanya at sapat na iyon. Si Rube, pag-uusisan niya, ito kasi ang sumundo sa kanyang anak. Matapos siyang isakay sa kotse ay mahigpit siya nitong niyakap. "I missed you, wife, and I love you." Bulong nito habang isinasara ang pintuan ng sasakyan.
Hindi nito tinugon ang tanong niya, bagkos ay siniil siya ng halik sa labi. Nag-aalab na halik na tila ngayon lang siya nahahalikan. Richard, sandali nga lang. Protesta niya na pinigilan ng isang kamay nitong nililis ang suot niyang bestida. You want no, sweetie? Bulong nito na saglit lang pinakawalan ang labi niya. Naramdaman na lang niya na ibinababa ni Richard ang maliit na saplot niya. Alam niyang walang makakakita sa kanila dahil tented naman ang kotse nito, pero hindi man lang ba ito makapaghintay na makauwi sila sa bahay. Pero wala nga siyang nagawa nang sinimula ng maghubad ni Richard ng polo. Tanging pagsigok na lang ang naririnig niya mula sa kanyang lalamunan ng tuluyang angkinin nito. 2 taon pa ang lumipas at sa mga sandaling iyon, makikita ang nagtatampisaw ang kanyang mag-ama sa gilid ng dagat. Kasama nito si Richard. Mommy! Naririnig niya ring masaya itong sumisigaw dahil hinahabol ito ng ama. Nahahawa siya sa tawanan ng mag-ama niya habang pinapanood ang dalawa. Nasa cottage kasi silang mag-ina kasama ang kanyang biyanang babae. Tama, ang biyanan niya, ang dating sumira sa pagsasama nila ni Richard. Masayang nag-uusap ang kanyang ina at ng kanyang biyanan. 1 taon mahigit niya itong tinike sa kabila ng paghingi ng tawad sa ginawa nito sa kanya. Pero ang kanyang magulang ang nagsabing masarap mabuhay na walang galit sa kanyang puso. Kaya nagawa niya na rin itong patawarin alang-alang sa asawa at apo. Mabuti na lang at totoo ang paghingi nito ng tawad. Sa katunayan, ito ang nakaisip ng outing na iyon para naman magkasama-sama sila. Tuluyan na nitong hiniwalayan ang manlolokong lalaki at itinuon na lang ang sarili sa apo. Mas madalas itong pumunta sa kanila at kasundo na ito ng kanyang ina. Wala namang problema sa kanyang magulang dahil simula pa lang mababait at maunawain na ang mga iyon. Masaya siyang namamasid sa lahat habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. 7 buwan na kasi ang tiyan niya para sa pangalawang anak nila ni Richard. Lumabas sa ultrasound na babae iyon kaya medyo maselan ang kanyang pagbubuntis. Excited ang lahat para sa panganganak niya, lalo na ang kanyang biyanan. Ito na nga ang pumili ng pangalan at nangakong sa Disneyland mamasyal sa unang kaarawan ng kanyang anak. Mukhang spoiled kapag nailalabas niya na iyon. Kalaunan ay nakita niyang papalapit na sina Richard at Rube habang naghahabulan. Maiinit na kasi noon. Nilapitan siya ng kanyang asawa at hinalikan sa labi bago hinalikan ang kanyang tiyan. Halika, maligo tayo, sweetie. Pagkasabi noon ay kinanlong siya nito. Sa tuwa ay malakas tumawa ang 7 taon niyang anak. Masaya kasi itong makita kapag sweet silang mag-asawa. Go daddy and mommy! Sigaw pa nito. Siya naman ay kumapit sa liig ng asawa at nakangiting tinitigan ito. Para kay Richard, gagawin niya lahat. Kung mauulit ang nangyari sa kanila noon, nakahanda din siyang gawin ang lahat, maibalik lang ang dapat ay para sa kanya. Ganoon niya ito kamahal. Pero dahil nasa kanya na ang lahat, iisa na lang ang dasal niya, na maging matatag pa ang pagsasama nila hanggang sa huli.